Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan nga natin, ito pa rin Sampaguita Girl mga kababayan kasi alam niyo iba-iba po yung yung pagkakalanlan na lumalabas po sa social media. So, sino ba talaga itong Sampaguita Girl mga kababayan? Ito pong nandito po sa ating screen. Kung makikita po natin, yan po, meron pong isang vlogger ata ito na in-interview itong magkakapatid. Kasama po itong nag-viral po sa social media. Ito pong nagbebenta ng sampagita na sinipa na itong gwardya at hinablutan ng sampagita kaya nga natapon yung kanyang paninda. At dahil doon, ito pong gwardyang ito na nakita po natin sa ating screen ay tinanggal po dyan po sa SM Malls. At hindi pa natin alam kung tinanggal ito ng security agency na kinabibilangan niya. So ayan mga kababayan, malinaw naman ito pong nasa screen, ito po, tingnan niyo po yung ating mouse. Yan pong babaeng yan, yung batang babaeng yan, ito po yan. Wala pong tanong dyan kasi yan po talaga yan Kung ano itsura niya, pati uniforme, nakasalamin, so siya po yan. Nag-iba lang yung kulay ng mask. Pero malinaw talaga na siya yan. At kung babasahin natin itong report, basahin nga natin itong report. Ayan. Ito raw si Sampaguita Girl, mga kababayan, ay pangarap na makatapos ang kolehiyo at maging negosyante. After several days na paghahanap sa kanyang identity, itong mga netizens finally nalaman ang totoong pagkatao o pagkakakilanlan ng viral working student na nag-viral nga sa social media pagkatapos paalisin ng isang mall security guard. Ito mga kababayan, si Bel Enriquez pala yun in a Facebook post, Children's Rights and Welfare Advocate. So siya malamang yun nandun sa litrato kanina. Ito po. Ayan po. Yan po yung babae. At siya po si Children's Rights and Welfare Advocate Bel Enriquez. At sinyer niya yung kanilang meeting with Jen, pati yung kanyang mga kapatid. Nung April 2024 pa. So April 2024. So after ilang months, ayan, nandyan na naman siya sa nagbibenta ng sampagita. Ito mga kababayan ay April 2024 pa, itong litratong ito. Ito po nga nasa kanang litrato, ito po yung nangyari na itong 2025, na itong Enero. Okay, so, ayan mga kababayan. At ayon doon kay Jen, talagang hirap sila. At ginagawa niya ay nagbibenta siya ng sampagita para masuporta ng kanyang sariling pag-aaral, pati na yung kanyang mga kapatid, matulungan niya. Sabi rito I listened to their stories, their hopes, and their dreams. Darwin wanted to become a doctor despite his physical challenges. Dan wanted to find a stable job to support his family. Jen dreamed of going to college and pursuing a career in business. Okay. I made the promise to myself that night I would do everything in my power to help these children achieve their dreams. I would support them, guide them, and provide them with the opportunities they deserve. They were not just kami vendors. They were bright, determined individuals with potential waiting to be unlocked. Ayan mga kababayan. Post po ni Bel Enriquez 9 months ago. Okay? At pagkatapos ng insidente raw, itong si Bel, balak niya uling hanapin si Jen kasama ilang volunteers at para matulungan yung bata to help the student finish her studies. Ayan mga kababayan. So, matagal na pala to. Matagal nang nag-viral itong batang ito. At marami na nga gustong tumulong. Isa na nga po itong si Bel Enriquez about 9 months ago. So natulungan niya na pala to, pero ito nga Enero lang nakita na naman natin sa kalsada
dyan po sa Mega Mall, kung saan siya nga po ay pinalayas ng gwardiya. Ito naman mga kababayan, yung tinulungan daw ni Rosmar. Ito mga kababayan, yung babae, yan. Yan ba yun? Sa tingin niyo, yan ba yung nandito sa sa litrato, mga kababayan? Yan po. Yan ba yun, yung tinulungan? Ibang-iba ibang-iba mga kababayan yung itsura eh. So iba to si nawawmali si Rosmar. Iba o hindi yan yun eh. Hindi yan yung babae na nag-viral po sa social media. Iba po ito, mga kababayan. Malayo po yung muka. Doon po sa ayan, dyan po sa, ayan, dyan po. Tingnan nyo nga, tingnan nyo itong litratong ito, dito sa tinulungan ni Rosmar. Parehas ba? Parang hindi, di ba? Parang hindi. So, mali. Mali si Rosmar. Pero sabi Jenny raw eh. Jenny rin daw ang pangalan. So, misteryoso talaga itong pagkakakilala nitong Sampaguita girl, mga kababayan. Ngayon, meron din ditong kumakalat naman sa TikTok, sa Reels. Ito daw yan, mga kababayan, yan po, yung nasa ating screen. Sabi nila, ito raw, matanda na raw yan. At sabi nga dito, ito na ang malinaw, isa ka palang transformer. So, ito raw babaeng ito na may edad na. Ayan, tingnan niyo na may tsura. Ito raw yung batang yan. Tingnan nyo guys Ayan, papakita ko sa inyo to, tapos papakita ko sa inyo to. Siya ba yan? Sa tingin niyo siya ba yan? Tingnan niyo yung itsura niya. Siya ba yung nandyan po sa Nandyan po sa yan, sa kaaway nung gwardiya? Siya ba yan? Ito yan. Yung natulungan na nung sino tumulong dito? Si Bel Enriquez. Ayan ito sigurado yung kasama ni Bel Enriquez. Siya po yun. Pero ito nga nandito po sa yan. Siya ba yan? Yan ang tanong natin eh. Kamukha ba? Guys, kamukha ba? Kaya kayo nahumusga mga kababayan kasi sa totoo lang, ang hirap conclude kasi nga wala yung tanggalin mo nga yung mask mo, madam. Lagi nakamask, dapat tanggalin mo nga yung mask para malaman namin kung ikaw ba talaga to. Kasi sabi ka raw, isa ka daw transformer eh. Tapos ito naman modus daw ito. Ayan yun yung sinasabi nila na babae. Ayan, modus daw. Ano ba itong tugtog? Kumakanta. Ayan ba yun? Sa tingin ninyo? Ayan ba yun mga kababayan? Kamukha ba? Kamukha ba niya? Ayan siya ba yan? Na dating natulungan ngayon gusto na namang hanapin para tulungan. Hindi ito malayo na yung tinulungan ni Rosmar. Mukhang talagang malayo. Ano na to? X na to. Hindi na natin i-consider yung kay Rosmar. Pero ito nga lumalabas na ito. Yan mga kababayan. Ayan ang tanong natin, ikaw ba yan? Ito saka ito. Isang tao lang ba yan? Ito yung interview mga kababayan na dating nangyari nung 2022 pa, mga kababayan. So ito yung interview dito. Ibig sabihin matagal na pala siya kasi yung uniforme niya, yan pa rin. Ito yung nangyaring interview nung 2022 at pagkatapos, ito naman yung litrato 9 months ago. So 2023. Diba? 2022 yung interview mga kababayan. Teka. 2022 itong interview. Hindi, teka lang, nasa interview. Eto, nasa na ba yun? Ito, 2022 yung interview. Ito, 2022 yung interview. Tapos, 2023 yung paghaharap ni
Bel Enriquez 9 months ago. Tapos, ito yung sinasabi nila na modus daw. Sabi pa nga nila dito, transformer. Napakinggan natin itong interview at tingnan natin kung ano yung sinasabi ni nang nagpakilalang sampagitagal na si Jenny. Ito guys, pakinggan natin. Jenny yung pangalan mo? Jenny, baka hindi marinig eh. Ano no? Jenny Garcia. Okay. Parang okay, magandang hapon mga katugon, kasi ngayon nakita ko si Jenny Garcia nagbebenta ng sampagita. Okay. So, nawa naman ako kasi umuulan. No, ito, nagpaalam naman ako na i-video natin kung sakasakali mayroong mabuting kalooban dyan na kahit pa paano matulungan natin si Jenny Garcia. Tama? Bali, saan ka nag-aaral? Sa Pugad Lawin High School. Okay, nag-aaral si Jenny sa Pugad Lawin High School. Saan located dyan? Banda po. Oh, Muñoz, ang layo nito okay, Muñoz si Jenny nag-aaral, tapos nakarating siya dito sa SM Mega Mall. Tama? SM Mega Mall. Pero hindi, paano ka nakarating dito? Ayun po, bus po. Sumasakay po ako sa kaso. Okay, bali nagbabas ka, tapos just to sell that, Tama ba? O talagang napadaan ka lang? Hindi po. Talagang bumiyahe po. Okay, so talagang bumiyahe ka from from Muñoz dito sa dito ka nagbebenta sa Mega Mall talaga. Every day mo ba ginagawa yan? Oh. Pero saan yung mga magulang mo? Nagbebenta po na mga prutas. O si mama mo nagbebenta ng prutas? Vendor, okay. So parang ginagawa mo, gusto mo matulungan yung mama mo. Anyway, ilang taong ka na, Jenny? 16. Okay, pero hindi ka lata 16 ka na. Anong year? Grade? Grade 10. Pag grade 10 ba ka, ano ba yung graduating ka sa Moving up po. Moving up. Moving up. So, Senior high po. after ng Moving up, senior high school ka na, okay. 16 years old, okay. So, ganun mga katabo, nagtatsaga si Jenny na magbenta ng sampagita. Pwede ba tingin yung sampagita? Okay, yan yung mga katabo, yung mga sampagita ni Jenny na binibenta. Okay, so magkano lahat yan? 200. Okay, so ito, tutulungan natin mga katabo si Jenny na para kahit paano, binili ko ba yan na makakauwi ka na? Okay, para kahit, kasi umuulan mga katabo, kung nakikita nyo, malakas yung ulan sa labas, kaya nagpahinga muna ako dito sa may SM Mega Mall, dito sa may Manginasal. So, ito, nakita nga ako ni Jenny na binibentahan ako ni Jenny ng sampagita. So, naawa naman ako, sabi ko, bibiling ko na lang. So, ito, binidyo ko para kung sakali na meron nga pong gustong tumulong kay Jenny na may mabuting kalooban dyan sa pag-aaral niya, Ilan pa kayo magkakapatid? 4 po. 4. So, pangilang ka? Panganay po. Panganay ka. May kakambal ka. Okay. So, sige Jenny, bibiling ko na lahat yan, Halagang 200. Eto, Jenny, Yan. Sige, pakita mo yung sampagita nga. Ayan. So, yan mga katugong, binili ko na yung sampagita ni Jenny. O, sige, mo nga yung sampagita mo. Dapat po ba? Oo. Ayan, okay. So, yan, okay. So, bali, kukuha lang ako ng konti, pero sa'yo pa rin yan, Bali, binili ko lang para kung halimbawa gusto mo umuwi, makakauwi ka na, Pero bigyan mo lang ako ng ilang piraso. Sige. So, ayan mga katugon na hindi, sobrang dami na yan. So, ito lang yung ating kahit 3 piraso lang. So, it's up to you kung bibenta mo pa rin yan, basta kahit paano, natulungan na rin kita, na sa munting paraan natin na makatulong para sa iyo, So, ano masasabi mo? Laking tulong na po kasi kaya nakasunugan po kami. Nasunugan pa kayo? Pero ngayon po, nakalipat na po kami sa bahay. Nakalipat na kayo? Bale, napagawa naman po kami sa bahay. Ito lang po na 2 weeks ago. 2 weeks ago, okay.
sige, ano, at, sige, gagawin natin, dadagdagan pa natin yan, ano, para dadagdagan pa natin ng, okay, 200 pesos. O, yan, para kahit pa paano makatulong sa'yo, ano. Sana kung ano, di uwi ka na kasi umuulan eh. Oh, sige Jenny, ano? Ituloy mo lang yan, tsaga lang. Balang araw, narating mo rin yung mga pangarap mo, ano? By the way, Aris nga pala. Okay, sige Jenny, maraming salamat sa iyo at God bless sa iyo, ano? Oh, mag-iingat ka sa pag-uwi. Okay, so yan mga kababayan yung interview. Dito siguro anong nangyari dito, in-interview siya, kaya hinanap siya ni hinanap siya ni Bel Enriquez at yun nakita niya. Okay. So, nangyari, tinulungan ni Bel Enriquez itong si Jenny. Na tinulungan nung nag-interview, mga kababayan, ni Ariston nung 2022. So, siguro 2023 naman nung tinulungan ni Bel Enriquez itong vendor. Tapos ngayon 2024 ito na naman. Kasama na siya dito sa sa issue. Nag-viral. Doon sa gwardiya. Ngayon, ang tanong, siya ba to? Itong kumakalat sa social media at sinasabi na ito raw siya. Yan mga kababayan. So wala na siyang wala siyang face mask dito. Pero all the while, lagi natin nakikita na naka-face mask siya, in-interview siya, pati doon sa picture ni Bel Enriquez, naka-picture siya. So, ayan ang malaking tanong natin. Hanggat hindi natin nakikita na nakatanggal yung face mask niya at suot niya yung uniforme, hindi pa rin tayo makakapag-conclude na siya nga ito. Sabi, siya raw ay isang transformer. Tapos, dito naman, modus daw siya. Ayan, isa raw daw siyang modus. Okay, so yan yung mga kumakalat social media na kinakailangan pa nating liwanagin. So, maghanap pa tayo. So, definitely, hindi ito yung tinulungan ni Rosemary Tan pamulaklakin. Ni Rosmar, hindi po yan. Okay, so alamin pa natin mga kababayan kung ano ang update dito. Pero talagang hinahanap natin yung pagkakilanlan. Basta pagkakalam natin, Jenny raw ang pangalan. At may pangarap daw itong batang ito. Ay, by the way mga kababayan, hindi porke maraming lumalabas na issue dun sa batang babae, sinasabi nga transformer modus daw, hindi po niyan mababago yung ginawa ng gwardiya, mga kababayan. Sabihin nating mali yung bata, hindi naman yun matatama ng isa pang pagkakamali. Alright, iwanagin ko lang hindi porke yung bata sinasabi nilang modus, kung talagang siya yan, ay absuelto na yung gwardiya. Hindi. Siyempre hindi. Iba po yung ginawa ng gwardiya. At nung yung video na kinuhaan, wala namang ginagawang masama yung babae. Hindi naman siya nang bubudol, hindi naman siya nang bobogus, so hindi naman siya naggumagawa ng modus. So mali pa rin yung ginawa ng gwardiya na sipain at sirain yung kanyang panindang sampagita. Okay, nililiwanag ko lang baka kasi sabihin, yan, tingnan niyo, pinagtatagol niyo yung bata, ganyan pala. Transformer pala yan, modus pala yan. Hindi pa tayo sigurado. Pero hindi na nga mababago yung ginawa ng gwardiya. Mali talaga yung ginawa ng gwardiya. At ito lang, ang tinitingnan natin ngayon, kung sino ba talaga itong batang nagbibenta ng sampagita na sinipa ng gwardiya na nag-viral po sa social media. So, update po tayo. Basta abang-abang lang po dito sa Batang Maynila Toids Update. Tungkol po dito kay Jenny. At mag-update din tayo tungkol sa gwardiya kung ano na talaga nangyari at kung ano ang kanyang kinahinatnan dahil po sa pangyayari. Okay, so muli, maraming salamat sa pagsubaybay. Ingat po tayong lahat. God bless po.